Ang inaasahan sanang dikdikan na laban, naging one-sided game lang. Dinurog ng Oklahoma City Thunders ang Los Angeles Lakers 139-96 at walang naging sagot ng Lakers sa lakas ng OKC. Simula pa lang ng laro, ramdam na agad. Ang problema, halos 5 minuto bago nakashoot ng Lakers sa unang field goal. Habang ang Thunders tuloy-tuloy lang sa scoring pagkatapos ng first quarter, tambak agad 44-21. Pagdating ng second quarter, ganun pa rin ang nangyari. Hirap na hirap ang Lakers makapuntos. Habang si Shai Gilgeous-Alexander, kalmado lang pero tuloy-tuloy ang puntos. Umabot pa sa 82-51 ang lamang ng OKC sa halftime. Doon pa lang, parang tapos na ang laban. Si Shai na nagtapos na may 28 points. Simple pero sobrang effective. Hindi pilit, pero siguradong pasok. Pero sa isang pinakamalaking nangyari sa game na to, si Luka. Sanay tayo na umaabot siya ng 40 points sa mga nakaraang laro, pero dito, nahirapan siya, naka 12 points lang siya at hindi makahanap ng rhythm dahil sa ikpit ng depensa ng Thunders. Mas lalo naging problema nang ma-injury siya sa third quarter at hindi na nakabalik. Doon tuluyang nawalan ng laban ng Lakers. Habang nangyayari yon, lalo namang umiinit ang OKC. Si Isaiah Joe, sunod-sunod ang tres, parang wala talagang mintis. Biglang lumaki ang lamang hanggang 99-61 at doon na tuluyan natapos ang laban. Kahit sina LeBron James at Austin Reeves ay gumawa ng paraan pero kulang talaga. Hindi kinaya ang lakas ng Thunder sa magkabilang dulo. Sa kabuuan, halos lahat pumasok sa OKC, 53.9% shooting, samantalang ang Lakers hirap na hirap sa buong laro. Panalo ito na sobrang importante para sa Thunder, lalo na sa standings at playoffs positioning. Pero para sa Lakers, isa itong malaking wake-up call dahil hindi na lang ito basta talo. Isa ito sa pinakamalaking talo nila sa history. Ngayon, may rematch pa sa April 7. Tanong na lang, makakabawi pa ba ang Lakers? O uulit ang ganitong klaseng tampakan?